Ang kwento ni Ramananda Roy. Si Sri Ramananda Roy ay anak ni Sri Bhavananda Roy na siyang Maharaj Pandu sa kanyang nakaraang buhay. Ang ama ng 5 pandaba. Inalay ni Bhavananda Roy ang lahat ng kanyang 5 anak, sina Ramananda, Gopinath, Kalanidhi, Subbanidhi at Baninatha sa paglilingkod kay Sriman Mahaprabhu. Ang kanyang asawa ay si Sri Kunti Devi sa nakaraan nilang buhay. Sa hapon, matapos maligo ni Mahaprabhu sa ilog Godavari, siya ay umupo at naghintay. Dumating doon si Ramananda Roy na may kasamang isang tagapaglingkod. Siya ay lumuhod at nagbigay galang sa pamamagitan ng pagyuko sa lotus na mga paa ng Panginoon. Itinayo siya ni Mahaprabhu at matapos siyang yakapin ng mahigpit, pinaupo niya si Ramananda Roy sa kanyang tabi, sa isang liblib na lugar. Doon, sa kanilang pagkabaliw sa mapagmahal na ecstasy, nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga paksa ukol kay Krishna. Nagtanong si Mahaprabhu at si Ramananda ang sumagot. Tungkol sa pinakadakilang layunin ng buhay, iminungkahi muna ni Ramananda ang pagsunod sa 4 na antas ng panlipunan at espiritual na buhay at ang pagtupad sa mga tungkulin ayon dito. Sunod-sunod, binanggit niya ang pagtalikod sa bunga ng mga gawain, ang formal na paglilingkod sa Panginoon, ang paglilingkod na may halong kaalaman, at sa huli, ang dalisay na devosyonal na paglilingkod. Bagamat sang-ayon si Mahaprabhu na ang dalisay na devosyonal na paglilingkod ay pasimula ng tunay na layunin ng buhay, hinikayat niya si Ramananda Roy na lumampas pa rito. Isa-isa namang inilarawan ni Ramananda ang pagkakapit kay Krishna bilang lingkod, kaibigan, magulang, at sa huli, sa pag-ibig na magkasintahan o conjugal love. Muli, sinabi ni Mahaprabhu, "Pakiusap, magpatuloy ka pa at sabihin mo pa sa akin ang higit pa." Ipinaliwanag ni Ramananda Roy na sa lahat ng gopi na sumasamba kay Krishna sa anyo ng pag-ibig na magkasintahan, ang damdamin ni Srimati Radharani ang siyang pinakamataas at pinakadakila. Tinanggap ito ni Mahaprabhu bilang ang pinakapuso ng kasakdalan. Ngunit dahil nais pa niyang makarinig ng higit pa, inawit ni Ramananda Roy ang isang sariling komposisyon na mahusay na naglalarawan sa lihim na damdamin ni Srimati Radharani, na kilala bilang Prema Vivarta Bilasa, o ang pag-ikot ng pag-ibig na may halong pagkalito at pananabik. Nang marinig ang awit na ito, tinakpan ni Sri Chaitanya Mahaprabhu ang bibig ni Ramananda gamit ang kanyang kamay bilang pagkumpirma na naipahayag na nito ang sukdulang ng layunin ng buhay ng tao, isang layunin na tanging matutupad sa pamamagitan ng pagsasanay sa devosyonal na paglilingkod o sadhana. Ipinaliwanag pa ni Ramananda Roy na si Srimati Radharani ay tulad ng isang baging ng pag-ibig kay Krishna at ang kanyang mga sakhi o mga kasama o mga kaibigang gopi ay parang mga sanga, bulaklak at dahon ng baging na ito ng debosyon. Si Sri Krishna ang bukal ng lahat ng kasiyahan at si Radharani ang pinakadakilang nagpapakita ng matinding damdaming espiritual. Sa huli,
Nagyakapan sina Panginoong Chaitanya at Ramananda Roy habang lumuluha sa matinding kaligayahan ng Prema Krishna o pag-ibig kay Krishna. Nang malapit ng mag-umaga, tinapos nila ang kanilang pag-uusap at kapwa nagpahinga. Mula sa teachings ni Lord Chaitanya. Haribol.